Lumagda sa isang memorandum of agreement ang mga broadcast network executives at COMELEC para sa pagdaraos ng presidential at vice presidential debates kaugnay sa 2016 elections. Ang ulat mula kay Ria Fernandez. Tuloy na ang presidential at vice presidential debates matapos ang mahigit 2 dekada nang huling magsagawa tayo ng ganito sa Pilipinas. Isang memorandum of agreement ang nilagdahan ng COMELEC, KBP at ng mga executive mula sa mga malalaking broadcast network sa bansa. Ito'y para sa mangyayaring debate ng mga kandidato sa pagkapangulo at pagkapangalawang pangulo na tatawaging Pilipinas Debates 2016. Magkakaroon ng 3 presidential debates na papatak ng linggo, alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Pangungunahan ng GMA at Philippine Daily Inquirer ang debate sa February 21 sa Capital University, Cagayan de Oro. TV5 at Philippine Star sa March 20 na idadao sa Visayas at ABS-CBN at Manila Bulletin naman sa April 24 na mangyayari sa Luzon. Sa April 10 naman ang Vice Presidential Debate sa Metro Manila na pangungunahan ng Business Mirror, CNN at Rappler. Tatalakayin sa presidential debate ang mga napapanahong isyong kinaharap ng bawat rehiyon, tulad ng peace and order sa Mindanao, disaster preparedness sa Visayas at trapiko sa Luzon. Lahat naman ng mga paksa sa presidential debate ay pag-uusapan ng mga kandidato sa pagka-vice-presidente. Inaasahang dadalo ang lahat ng kandidato sa debate. Ayon kay COMELEC Chairman Andy Bautista, bawat kandidato ay may upuang may pangalan nila. Hindi umano nila ito aalisin sakaling hindi sila sumipot. I think that they're not showing up is a message in itself. Paalala naman ni Bautista sa mga may balak mag-organisa ng sariling presidential debate pagpasok ng campaign period sa February 9, mas mainam kung hihingi raw muna ng permiso ang mga debate organizer mula sa kanila. We want to make sure again that there is a level playing field in respect of how these fora or debates are being conducted. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.